Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa lahat ng ating mga bisita. Ang tema po natin ngayong buwan ay From Prison to Freedom. Ayan. At ang tatalakayin po natin ngayong umaga ay isang maikling talambuhay ng isa sa mga dakilang apostles ng Panginoon. Sabi nga po, siya yung most successful Christian. Meron palang ganun. Ayan. Minsan tayo pong mga Kristiyano, hinahambing natin yung Christian life natin sa ating kapwa Kristiyano. Nakakuha niyo ron? Yung hinahambing natin yung sarili natin sa kapwa nating Christian. Okay. Pero meron akong nabasa na dapat daw ang paghambingan natin, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Lalong-lalo na yung mga taong ginamit po ng ating Panginoon. At yun po ang ating aaralin ngayong umaga na to. Sabi ko nga, the most successful Christian. Meron po palang ganon. Ayan. So, ang aralin natin ngayong umaga, Legacy of Paul the Apostle. Ayan. From prison to freedom. Kasi ang apostle na ito ay hindi lamang literal na madalas nakukulong at nakakalaya, kundi yung mula sa kanyang spiritual blindness, siya po ay pinalaya po ng Panginoon. At siya po ay nagamit po ng Panginoon. Naalala nyo ba yung message natin tungkol kay Moses? Si Moses, 40 years na prinsipe, na nag-aral, lahat ng mga pwedeng ituro sa kanya ay inaral niya sa Egypt. Pagkatapos noon ay 40 years sa academy, lahat na-train ang kanyang katawan at ang kanyang isip, pati sa pagsusulat, siya yung sumulat ng first 5 books ng Bible, si Moses. Pero pagkatapos po nun ay 40 years in silence sa disyerto. Ayan. Siguro nagmumuni-muni siya na ano bang gagawin ko dito? Mga kausap niya ay mga tupa, di ba? Mga anong gamit nung pinag-aralan ko, anong gamit nung pinagkandaan niya, di ba? Pero hindi niya alam na isang araw ay tinawag siya ng Panginoon. And for the next 40 years, ayan, in-emancipate niya yung kanyang mga kababayan from Egypt, from the bondage to the promised land. Ayan, mga mahigit 2 milyon po yun na tao. Sabi niya, ang sakip-sikip ng dibdib niya kasi marami po sa kanila reklamador. At marami po sa kanila ay namatay sa disyerto. Hello, welcome po. Dahil sa galit po ng Panginoon. Ayan, ito po pag-aaralan natin. Ayan, sabi ko nga, ayan, ito yung, di ba, naalala niyo yung sinabi ng Panginoon na yung mga Pharisees, ang sabi ng Panginoon, makinig kayo sa mga sinasabi nila, makinig kayo sa mga tinuturo nila, pero wag niyong tutularan ang kanilang mga ginagawa, di ba? Pero ito, siya yung Pharisee na straight in doctrine, tapos nung naging Christian siya, straight in practice. Ayan. Kaya nga, most successful Christian. Straight in doctrine and straight in practice. Actually po, siya po ay naging single, hindi na po siya nag-asawa. Ayan, kasi very focused siya sa ministry. Very focused siya sa gawain ng Panginoon. Ayan po. Hanggang sa po ay mamatay, inaalay po niya yung kanyang buhay. Ayan. So, the legacy of Paul the Apostle. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Dalangin namin ang gabay ng iyong Espiritu Santo. Gamitin mo ang iyong abang lingkod, hugasan sa lahat ng salat, naway maging karapat-dapat na magbahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga salita, maging kalakasan nawa, maging encouragement ng bawat isa. Pagpalain mo ang iyong bayan, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan. So, his early life. Ayan. Sino ba siya? Ayan. Dali lang po.
of Apostle Paul is a profound testament of faith. Diba? Pananampalataya. Resilience. Ayan. Katatagan and divine intervention. Ayan. And his unwavering commitment to spreading the gospel. Okay? Ayan. Ang dati niyang pangalan ay Saulo. Probably dahil Benjamin siya, from the tribe of Benjamin. Sino ba yung unang hari ng Israel? Si Haring Saul, o di ba? Benjamite din po yun. Okay. At si Haring Saul kasi, siya yung unang hari. Kaya lang, antikas na ulo. Ayan, gulat si Kapatid. Okay. Hindi siya sumusunod. Meron palang ganon, di ba? Ang daming sinayang na pagkakataon nitong si Haring Saul, di ba? Atikas talaga ng ulo, hindi sumusunod sa Panginoon. Mas natatakot pa siya sa dikta ng kanyang mga general kaysa sa dikta ng Diyos. Ayun o, si Saul. Okay? And most probably, okay, to be able to correct history, ayan, ginamit niya yung pangalang Saul, okay, para naman maituwid yung kasaysayan ng kanyang mga ninuno. And true to his life, okay, nangyari po yun. Ayan. Siya yung pinakamahalagang tauhan ng kasaysayan ng Kristyanismo. Okay, si Apostle Paul. Malawak ang gawaing misyonaryo at theological na pananaw, di ba? Kung papaaning si Moises ay hindi nasayang kanyang pinagkandaan, pinag-aralan, ganun din po si Paul. Di ba? Malalim na pag-aaral at paghahanda at hindi po nawala ng saysay. Hindi po nasayang. Ayan. Kaya napakahalaga pala yon, di ba? Hindi po nasasayang yung ating mga nakaraan, di ba? Kahit gaano kasama pa ang nakaraan mo, di ba madalas sinasabi natin, wala, nilimot ko na yon. Nakaraan ko, ibinaon ko na yon. Huwag daw natin kakalimutan. Ilagay mo lang itago mo lang dahil balang araw, ilalabas mo yun at gagamitin mo para sa ministry ng Panginoon, di ba? Dati ka bang adik sa droga na binago ng Panginoon? Ano malay mo, balang araw, magmi-ministeryo ka sa mga adik, di ba? Ganun. Iniwan ka ba ng asawa mo? Naging Kristiyano ka, magiging effective ka na counselor sa mga iniwan ng asawa. Parang ganon. Ayan. Okay. Siya ay mula sa masugid na Pariseo, di ba? Taga-usig siya actually. Naging tapat na tagasunod ni Kristo. Ayan. Siya po si Apostle Paul. Ang kanyang birth and background, ayan. He was born, basahin natin yan, Acts 21:39. Paul answered, I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no ordinary city. Ayan. Kasi yung Tarsus, yung Cilicia ay isang pangunahing lungsod ng imperyo ng Roma. At yan po ay center ng education. Ayan. Kaya 12 years old pa lang. Alam nyo, ang qualification ng Pharisee, ayan. Sa atin, kapag matalino yung anak natin, sabi natin, mag-doktor ka. Pag matalino, mag-inhenyero ka. Pag hindi masyadong matalino, magpastor ka na lang. Hello? Parang gano'n, mababa. Pero sa kanila, hindi. Kapag special yung child at matalino, magiging Pharisee ka. Okay. 12 years old pa lang. Okay. Nagsimula na sa pag-aaral itong si Paul. Ayan. Okay. So siya rin ay isang Roman citizen by birth. Alam niyo, nung panahon na yon, mahirap po maging isang Roman citizen. Because kapag citizen ka, parang sinong may green card holder dito? Meron ba? Meron? Yung Filipino citizen ka na, senior citizen ka pa, American citizen ka pa, o di ba? Heavenly citizen ka pa. Ang dami. O di ba? Ayan. Ito, yung maging Roman citizen ay mahirap. Ayan. At ikaw ay Roman citizen, maraming privileges. Ayan.
ang nasa iyo. Okay. So, educated na siya, Jew of the Jews, tapos sa Roman citizen din siya by birth. Ayan. Yung kanyang education, ayan. Education and early career sa Acts 22, 3-5. Ayan. I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in the city. I studied under Gamaliel. Ayan. Sino ba itong si Gamaliel? And was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. Ayan. Itong si Gamaliel, ito po ay guru ng mga guru. Okay, naalala nyo ba yung nung nire-rebuke yung mga apostles at sinabing wag na kayong mangaral sa pangalan ni Kristo? Siya yung nagsabi na kung ang simulain nila ay galing sa tao, mamamatay yan. Pero kung ang simulain nila ay galing sa Diyos, sabayaan nyo sila kasi hindi nyo sila masasalansala. Yun, payo ni Gamaliel yun. Si Gamaliel ang nagsabi no. So siya ay guru, rabay, ayan. At diyan na-train si Apostle Paul. Okay. Kaya yung kanyang mga pananaw ay talagang napakahusay. A respected teacher of the law. Yun o si Gamaliel. Okay. Ayan. So, si Apostle Paul ay persecutor. At siya po yung nag-approve nung patayin yung first martyr. Sino yung first martyr? Ayan, si Stephen. Ayan. Ayan, yung mga damit niya, siya po yung nag-witness. Ibig sabihin, sige, ituloy nyo yan. Legal yan ginagawa nyo at binato nila ng buhay si Stephen hanggang sa mamatay. Ayan. Pagkatapos, ayan, ang ginawa ni Apostle Paul ay kinakaladkad niya, pinapersecute niya mga Christian kasi masyado sang zealous. Akala niya kasi, alam niyo ba na ang Christianity nung nagsisimula, ang tingin po sa kanila, kulto. Hello, ang baba, kulto. Kasi sabi ng Panginoon, hindi lang kulto mga cannibal. Hello, bakit? Kasi sabi ng Panginoon, ito ang aking katawan, kainin ninyo, ito ang aking dugo, inumin ninyo. Ha? Anong klaseng doktrina yan? Di ba? Hindi nila alam na may spiritual meaning pala yon. So, ganon, di ba? Tapos mga immoral ang mga yan. Kasi pag nagkikita sila, naghahalikan sila, nagyayakapan. Ha? Di ba? Hindi nila alam, malalim pala na pag-ibig ang ibig sabihin nun. Ayan. Kaya ganon ang Christianity noon. Ang tawag ay the way, ang daan. Okay. Ang tamang daan. Sa yung original na daan. Ayan, hindi yung ang dating daan. Ayan. Yung the way. Okay? So, ayan. Kaya lang, dahil sa masidhi niyang pagpe-persecute, kumuha siya ng sulat mula sa mga high priest, pagkatapos talagang ginagalugad niya, bahay-bahay, lugar-lugar. Ayan. At ang nangyari po sa kanya, yung divine intervention na tinatawag natin. Yung kanyang conversion. Okay? Ayan. Dapat mabilis yung ating tug. Conversion to Christianity. Okay, ayan. Ito yung maganda. Alam nyo, kapag ang puso natin ay talagang nais nating malakilala ang Panginoon. Sa kanya kasi, zealous siya eh. Kaya lang zealous, ibig sabihin masidhi yung kanyang pagnanasa dahil alam niya na ang ginagawa ng mga kultong ito ay nilalapastangan nila ang Diyos. Ayan. Kaya kailangan ko silang puksain. Ayan. Kaya lang, zealously wrong din siya sa kanyang pagkaunawa. Ayan. Sabi ng Panginoon, seek me and you will find me if you will seek me with all your heart. O, diba? Ayan. Yun ang alam niya, tama yung ginagawa niya, kaya lang mas itatama ng Panginoon dahil sa conversion na ito. Paano siya na-convert? On the way to Damascus. Di ba? Nabasa niyo yung kasaysayan na to? Sa Book of Acts. Yan, Aklat ng mga Gawa. Acts chapter 9, 3-6. Yan, pause mo nga ito. Acts chapter 9, 3-6. Ayan.
As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Bakit mo kami na-persecute? Who are you, Lord? Saul replied, I am Jesus whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city and you will be told what you must do. Ayan, meron pa? Wala na, okay. So yan, 3 araw po siya na inakay na lamang po siya, 3 araw, 3 gabi, wala po siyang makita. O, hindi siya kumakain, hindi siya umiinom, ibig sabihin nagfa-fasting siya. Kasi dyan po siya na-convert. Ayan. Yan yung tinatawag nating turning point. Yan. Okay? Na-experience nyo na ba yan? Tinatawag na turning point. Ayan. Paano nyo ba nakilala ang Panginoon? Yun yung turning point. Masyado kang siguro may problema ka sa buhay, masyado kang nagugulumihanan, hindi mo alam ang gagawin mo, may nagpakilala sa'yo. Nakilala mo ang Panginoon. Di ba? Di ba may parable yan eh. Lagi kong sinasabi kung paano natin nakilala ang Panginoon. Yung isa, natisod lang. Marami sa atin ganun. Hindi nagkataon, wala ka namang ginagawa, may nag-share, di ba? Natisod lang. Yung isa namang, naghahanap talaga. Ayan, si Apostle Paul, yan, naghahanap. Kung ano-ano na pinasok, di ba? Naging iglesia ni Cristo ka na, naging Muslim ka na, naging Buddhist ka na, dami mo na pinapasok, pero hindi mo matagpuan hanggang sa natagpuan mo ang Panginoon. May 2 parable yun, di ba? Ayan, yung isa, nakatisod ng kayamanan, di ba? Pagkatapos, ibinaon niya, bumalik, ibinenta lahat ang kanyang mga ari-arian, pagkatapos binili niya kung saan niya natisod yung kayamanan. O yun yung natisod. Yung isa naman, naghahanap talaga ng perlas. Yung rare. Negosyante siya. May hinahanap siyang perlas, hindi niya matagpuan. Tapos nung natagpuan na niya, bumalik din siya, pagkatapos ibinenta lahat ng ari-arian, pagkatapos binili niya yung perlas. Ayan. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng parable na yon? Yung bumalik at ibinenta lahat ng ari-arian. Ibig sabihin, nang makilala natin si Kristo, yung perlas kasi, yung kayamanan na ating natagpuan, na natisod, yung perlas na ating nakita, natagpuan, walang iba kundi ang Diyos mismo. Amen ba? Siya yung jewel na ating hinahanap. Siya yung perlas na napakahalaga. Bumalik, ibig sabihin, kinalimutan na natin ang ating dating pagkatao, mga dating barkada, mga dating gawi, di ba? Kinalimutan na natin kasi susunod na tayo sa Panginoon. Meron bang ganon? Kinalimutan mo na, tinalikuran mo na mga dating mga barkada. Kaya dati, tumawa ka muna, di ba? Dati natanggihan na natin, di ba? Ayan. Dati, alas 6 pa lang, kasama mo na yung mga kapwa Marites mo. Hello. Pero ngayon, Marites pa rin, pero the good Samarites ka na. Maganda na ang mga lumalabas sa mga bibig mo. Ayan. Conversion, turning point. Okay. Yun po. At simula noon, siyempre, yung mga apostle, nung una, naghahalangan pa sila. Baka akala nila, prank lang to. Diba? Akala nila, nagkukunwari lang to. Diba? Pero dahil sa experience niya, inutosan ng Panginoon ng isang disciple, si Ananias, pagkatapos nung ipanalangin, parang kaliskis na nalaglag sa kanyang mga mata, muli siyang nakakita. Ayan. Si Apostle Paul. At simula noon, ayan, hello. Simula po noon, ayan, gumanda boses ko. Hello. Simula po noon ay isang masugid na tagasunod at tagapangaral ng ating Panginoon. Ayan. Ilang Bibles po ang nasa New Testament? Para tayong nasa Sunday school. Ha?
30? 13? Mali. New Testament. Ha? 27? 27, 29? Parang mali pa rin. Ilan sa Old Testament? O, ilan sa New Testament? Ilan ba lahat? O, 66 minus 39. 27? Ayun. Wag tanong na kayo, wag lang math. Okay. Alam nyo ba na yung Hebrew kasi, hindi nila alam kung sino author. Pero pag binabasa daw yung Hebrew, parang ang daloy nun utak ni Apostle Paul. Ayan. Ilan na sinulat na Apostle Paul? 13. Di ba? Kung sa kanya yung Hebrew, 14 lahat. Ibig sabihin, mahigit kalahati sa New Testament, utak ni Apostle Paul. Amen ba? So, ganon kasigasig si Apostle Paul. Ayan. So, yung kanyang early conversion, siya po ay naging masigasig na tagapagturo. Ayan. Alam nyo ba, di ba, kung gaano ka kasigasig, yung kaaway masigasig din. Di ba? Ayan, sabi nga, yung punong mabunga ay maraming bumabalibag, maraming bumabato. Yan o ang experience po ni Apostle Paul. Ayan. Kaya, ayan. After po nung kanyang conversion, subsequent baptism, tapos yung early ministry niya, napakasigasig po. Ayan. Siya po ay aral in Greek. Kung ang laganap ngayon ay English at Chinese, si Apostle Paul, kahit saan mo ilagay, di ba? Multilinguist siya. Okay, di ba sabi ko, yung Cilicia, yung Tarsus, Center of Education, di ba? At natuto siya sa Gamaliel. Ibig sabihin, napakalalim. Ayan. 12 years old pa lang, nag-aaral na. Hello. Ayan. Kaya lahat po ay kahit, di ba? Alam niyo mga Greeks, mahusay ho yan sa filosofiya. Ayan, di ba? Mga philosophers, nandyan sina Plato, sina Aristotle, sina Socrates, di ba? Mahusay sila sa idea, sa talakayan, di ba? Yan ang Greek culture. Okay. Mahusay sa Apostle Paul dyan. Hindi lang yan. Mahusay din sa Hudyo. Kaya nga, mapahudyo, mapahentil, kahit anong lahi, kayang-kaya niyang pakibagayan. Ganun siya kahusay, di ba? Sa pananalita. Ayan. Kahit yung mga philosophers during that time, kayang-kaya po niya. Okay. Kaya napaka-effective ng apostle na to. Napaka-effective ang mga ngaral po na ito. Kaya napakarami po siyang iglesia na naitayo. Okay? Kasi po, ayan. Ito po, susunod na point po natin ang kanyang missionary journeys. Ayan. Wala po siyang sinasayang na panahon. Hello. Hindi siya nagti-TikTok, hindi siya nagpe-Facebook, hindi siya nag-EML, ano pa, hindi siya, ano pa yung mga uso ngayon, di ba? Hindi siya nagne-Netflix, ano pa. Wala po siyang sinayang na panahon sa kanyang buhay. Lagi po siyang abala. Mamaya tingnan natin kung ano pinagkakaabalahan po niya, di ba? Paul's missionary journey. Alam niyo ba, ilang missionary journey meron si Apostle Paul? Oh, hindi kayo nagbabasa kasi. Ayan. 3 missionary journeys. First missionary journey, second missionary journey, third missionary journey. Okay. Wala po siyang ano. At, hello, noong panahon po nila, hindi pa po uso ang eroplano. Naglalayag yan, yun ang pinakamabilis. At mga kamelyo, mga hayop, yun yung kanyang way of transportation. Wala yung aeroplano. Siguro kung noon may aeroplano, buong mundo nagalugad ng taong ito. Ayan. Ganun o. Kaya nga sabi ko, hindi na nga nag-asawa eh. Diba? Buong tanang buhay po niya, iginugol po niya sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Amen? Ayan.
At nakipagdebate po siya. Kaya pinatututuhanan po niya. Kung noon ay persecutor po siya, sa the way, yung daan, ngayon naman talagang pinatututuhanan niya. Kung dati ay hindi niya matanggap na si Jesus ang Mesyas, ngayon pinangangaral po talaga niya na si Jesus ang Mesyas, ang the Son of God. Ganun po siya kasigasig. Yan sa pagdedepend ng kanyang doktrina. Okay. Kahit si Apostle Peter nga, may sulat, sabi niya, itong si Apostle Paul talaga, nakakalito ang kanyang mga tinuturo, ang lalalim at hindi maintindihan. Di ba? Ayan, sabi ko nga, lahat ng kanyang preparation, wala pong nasayang. Amen? Ayan. So, mahalagang aral yon sa mga kabataan, di ba? Lahat ng mga pinaghahandaan nyo ngayon, walang masasayang. Kailangan focus. Focus. Sabihin nyo nga, focus. Ayan. Ganun po siya ka-focus. Okay. So, merong 3 missionary journey. Yung kanyang first missionary journey, nasa Acts chapter 13, 1-3. Preaching. Ayan. Alam nyo, nung early Christianity, hindi lang sa mahusay siya, ang gabay ng Panginoon nasa kanya rin, di ba? Kung noon ay maraming mga libro tungkol sa mahika, siya sa pangalan ni Jesus gumagawa ng maraming himala. At kina-counter. Kung paano sa Egypt si Moses, di ba? Yung first 3 miracle, kayang gayahin ng mga salamangkero ng Pero, di ba? Pero yung 4th, pababa, hanggang 10, hindi na nila magaya. Alam nila, this is the power of God, sabi nila. Ganon din po nung panahon ni Paul, ng mga apostles, di ba? Kailangan nung maniwala yung mga tao, this is the power of God. Dapat sabihin ng mga tao at ganun po ang nangyayari sa mga kay Apostle Paul. Alam niyo ba na kahit ang mga panyo na ipupunas sa kanya, ipapahid sa may sakit, gumagaling. Kapag ilalagay nila sa daan, kahit yung anino lang niya, dinadaanan niya, gumagaling. Hello? That is the power of God. The power of, nag-i-intervene. Ayan. Kung ang isang ministry ay nandoon yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kaaway, kahit active, di ka kayang-kayang itumba. Hello? Di ka kayang-kayang iguho kasi greater is He who is in you than he who is in the world. Amen? Okay. So, nasa Cyprus, Pisidian, Antioch, Iconium, Lystra, Derbe. Walang kapaguran, ano? Hello? Meron kaming dinalawang seminar kay Bishop Manny Santiago. Tinalakan niya yung Moses Stop. Sinong nakasama rito? Si Pastor Topper sa si Vanessa kasama ko. Nagsimula ng alas 9 hanggang alas 5, dire-diretso. Siya lang ang nangangaral. Senior citizen na yata to. Sabi ko, grabeng energy. Di ba? Ako siguro mga isang baldeng tubig na iinumin ko noon bago ko matapos yung siya. Kung ano yung energy na nung first session hanggang sa ano, ang attendees doon 500 plus on site, tapos meron ding online. Hello. Sabi ko, ayan. Ganito kasigasig. Kapag ang manggagawa ng Panginoon ay nagpapakita ng sigasig, hello, ayan, nandun din yung presensya at kapangyarihan ng Panginoon. Amen po. Ayan. Second missionary journey, yung second missionary journey niya, dinadalaw na lamang niya yung kanyang mga itinatag. Okay. Third missionary journey is strengthening disciples. Ayan, pinapalakas na lang. Alam nyo ba na yung mga sulat ni Apostle Paul, katulad ng 1 Corinthians, 2 Corinthians, ito ay mga sagot sa mga tanong. Ayan. Pagkatapos niya kasing mag-missionary journey, siyempre ang daming tanong, ang daming gulo. Katulad ng Korinto, di ba? Nag-uumapaw, di ba sabi ko, God, the power of God has to counter the power of the enemy, kaya maraming himala, di ba? Maraming mga gifts nag-uumapaw sa Corinthian church. Kaya lang naguguluhan sila, hindi nila alam. Sabi ng iba, nagkakaroon ng division. Tagasunod ako ni Pedro, tagasunod ako ni Paul, tagasunod ako ni ang dami-dami. Sabi nila, bakit? Dapat
Kaya lahat talos ng sulat ni Apostle Paul ay mga tugon sa mga katanungan. Ayan, kasi wala pa namang text noon, mabilis sana, di ba? Wala pa namang Yahoo, di ba? Email. Sulat. Wala pang telegram noon, ang magdadala pagkatapos isulat, carrier, tao. Tao ang magdadala. Okay. Kaya pag binabasa nila, kasi nung panahon po ni mga yan, mga early apostles, marami ring bulaang guro. Diba? Sabi ko nga kung active ang Espiritu ng Panginoon, active din ang kaaway. Maraming mga bulaang guro. Ayan, may nagsasabi na dapat kung talagang Kristiyano na kayo, dapat sumunod kayo sa Judaism. Dapat magpatuli kayo, tapos yung lahat ng bawal din dapat sa inyo, lahat ng pwede, mga ganon, mga kagulumihan ng ganon. Ayan. Kaya nagkaroon ng meeting yung mga leaders at pinag-usapan nila yung mga problemang ito. Halos karamihan ng mga sulat ni Apostle Paul sa New Testament ay mga sagot sa katanungan. At marami ring bumabatiko sa kanya na hindi tumatanggap. Apostle ka ba? Hindi mo naman nakita ang Panginoon. Sabi niya, hindi, nakita ko ang Panginoon on the road to Damascus. Diba? Nakita niya. Ganon kasi ang qualification ng isang apostle dapat, nakita mo, nakasalamuha mo ang Panginoon. O, diba? Hindi naman niya nakasalamuha, persecutor nga siya eh. Sabi niya, I am the last of the apostle. At pinanindigan niya yon. Ayan. Okay? So, ayan. Third point po natin, ayan, imprisonments of Paul. Katulad ng tinatalakay natin ngayong buwan, mula tanikala hanggang sa paglaya, from prison to freedom. Hindi lamang preso sa kalooban mula sa kasalanan, kundi sabi ko nga, literal. Literal po, ilang beses pong nakukulong. Ayan. Kasi, kung gaano siya kasigasig nung Pharisee po siya, marami namang Pariseo na, ayan, masisigasig din. Ayan. Alam nyo, yun siguro ang isang qualification ng Pariseo. Masigasig. Hello. Dapat po yun ang qualification ng mga God's workers. Masigasig. Kahit po mali ang kanilang mga pananaw, pero masigasig din sila. Kaya kina-counter nila si Paul. Di ba? Kung ano ang tingin ni Paul sa daway noon, ganun ang pagtingin nila kay Paul ngayon. Di ba? Na naliligaw. Okay? Kaya maraming pagkulong, di ba? Naalala niyo ba yung imprisonment in Philippi? Okay, kasama niya si Silas. Tapos nung sila nakakulong ay biglang naghimala. O, di ba? Maraming intervention ng Panginoon, nagkaroon ng earthquake at lahat ng mga kulungan ay nagbukas. Di ba? Magpapakamatay na sana yung jailer, pero sinabi ni Paul, huwag kang magpakamatay. Nandito kaming lahat, walang nawawala. Di ba? Kaya yung jailer naging Christian din. Ayan, okay. Naalala nyo ba na minsan ay meron siyang girl, may slave girl, na may kapangyarihan na mag-prophesy, di ba? At kumikita yung kanyang mga amo. Tapos kinas out ni Paul. Pagkatapos, wala na yung negosyo. Wala na yung negosyo yung may-ari. Pagkatapos, ayan, na-charge si Apostle Paul at ang kanyang mga kasama. Laging nakukulong. Okay. At alam nyo ba, hindi lamang po yun. Siya po ay napapahirapan. Mamaya basahin natin. Mabasahin natin yung kanyang karanasan. Sabi ko pagdating sa heaven, hahanapin ko sa Apostle Paul. Pagkatapos, sasaluduhan ko siya. Sabi ko, Apostle Paul, alam mo ba na sa New Testament, hindi naman niya kasi alam na yung mga sinusulat niya mapapasama sa book ng New Testament. Kasi nung panahon nila, wala pang New Testament. Okay? Na marami sa mga sinulat mo ay naging pagpapala ng Kristiyano sa aming generation. Kaya sabi ko, ayan, hahanapin ko si Apostle Paul, si Moses, si David, makikipag-fellowship ako sa kanila. At silang lahat ay aking sasaluduhan. Ayan, kasi sabi ko, maraming salamat sa mga patutuon nyo. Ayan, na naging encouragement sa aming kapanahunan. Ayan.
So siya po ay nakukulong ng nakukulong. Okay. At dahil siya po ay Roman citizen. Okay. Sabi ko nga, kapag Roman citizen ka, ayan, marami kang mga privilege. Okay. Okay. At isa doon sa mga privilege, kasi actually, yung kasalanan lang naman niya ay dahil sa pananampalataya niya at paniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Na ayaw paniwalaan at ayaw tanggapin ng maraming mga Pariseo. At dahil doon ay pinagtatangkaan siyang patayin. Okay. Kaya nakukulong po siya. Ayan. Kaya meron siyang karapatan, palalayain na sana siya, kaya lang sabi niya, I appeal to Caesar. Ano ibig sabihin po nun? Kasi ang mga mabibigat na kaso na hindi mapagpasyahan ng mga hari, okay, ay pwedeng dalhin sa emperor. Okay, para pagpasyahan ng emperor sa Roma. Okay. Pag sinabi mong I appeal to Caesar, kasi Roman citizen siya, privilege niya yun. Okay. Na yung Caesar, yung emperor mismo ang makikinig at magsasabi kung ano ang gagawin po sa kanya. Okay. So point number 5, journey to Rome and house arrest. Ayan, meron palang house arrest. Okay. At alam nyo ba, ang preso nung panahon na yun ay hindi lamang gwardyado ka, kundi yung isang kamay mo, may posas, yung kabila sundalo. Ano ka makakatakas? Di ba? Nakaposas, kapwa sundalo. Kaya ang nangyayari, maganda kay Apostle Paul, yung mga sundalong nakaposas sa kanya, nashe-sharean niya. Hello? Nagiging mananampalataya. Ayan, okay. Okay. At si Luke, di ba? Sino umulat sa Acts? Sino sumulat sa aklat ng Acts? Mga gawa. Di ba si Lucas? In-address niya, the most excellent Theophilus. Sino si Theophilus? Ayan. Isang mataas na officer ng Roman Empire. Di ba? Yung book ng Luke, si Luke din na sumulat, in-address din niya kay Theophilus. Tama? Okay. Isang mataas na government official. Okay. Dahil sa nangyayari kay Apostle Paul, di ba? Kapag nagde-defend siya, mga hari, mga general, mga matataas, di ba, divine intervention yun eh. Yung nangyayari sa kanya, nagpapatutuo siya at maraming naliligtas. Amen? At matataas sa katungkulan. Ha? Okay. Kaya nga yung aklat ng Luke, ang audience po niyan, maraming audience po niyan ay mga matataas na opisyales. Okay. Very kasi detailed si Luke nung sumulat. At yung gawa, ang kasama ni Apostle Paul, na nagsusulat ng kanyang mga missionary journeys, mga himala at mga sinasabi niya, walang iba kundi si Lucas. Di ba? Papansin niyo, pag binasa niyo yung gawa, sa gawa kasi, chapter 1, mga chapter 4 to 5, ang nangunguna doon si Peter pa. Kuha nyo? Pagkatapos nawala si Peter, ang pangunahing tauhan doon, si Paul. Nakuha nyo? Ang sumusulat po doon, si Lucas. Okay. Ayan. So, ibig sabihin, alam ni Luke, ang nangyayari kay Apostle Paul. Ayan. Journey to Rome and house arrest. Ayan. Maraming shipwreck, di ba? Acts chapter 27, di ba? Napadpad sila sa Malta. Pagkatapos, nagagat siya ng ahas. Pagkatapos, akala nila mamamatay. Sabi nila, napakasama talagang taong ito kasi nakaligtas nga sa dagat. Pero dito naman, ahas. Alam nila, biglang mamamaga at mamamatay. Pero walang nangyari kasi mayroong divine intervention. Hello. Ayan. Arrival in Rome under house arrest. Okay. Ayan. Pagkatapos, point number 6. Okay.
Kaya nga napakasigasig ng apostle na to kasi kahit po nakakulong, ang kanyang puso nasa mga churches pa rin. Meron siyang ginawang, prison epistles. Hello. Narinig niyo yun, di ba? Pinag-aralan ho natin dati yon. Mga prison epistles. Isa ho dyan, the book of Ephesians. Ano ang Ephesians? Unity of the church and mystery of Christ. Ephesians chapter 3, verse 1 to 13. Okay. Pagkatapos, mayroon ding Philippians. Philippians, yan. Philippians, alam niyo ba na ang bawat libro sa Bible ay may kanya-kanyang theme, tinatawag na tema. Ayan. Gusto niyong malaman, umattend po kayo sa ginagawa naming mentoring after ng service. Inaaral po namin ang mga yan. Ang tema po ng Philippians, take note, ang circumstances sa kanyang buhay, siya po ay nakakulong. Sana depressed na siya, di ba? Sana malungkot na siya. Pero alam niyo ba na ang tema ng Philippians, ano? Ayan. Kagalakan. Hello? Joy. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Di ba? Yun ang sinasabi sa Philippians po yan. Di ba? Ha? Nakakulong ka na. Ganun pa rin ang pinangangaral. Ayan. Okay. Ang tema na Philippians, ayan. Filled with joy and encouragement despite his circumstances. Siguro kung tayo kanyang nasa kalagayan. Ay, ganito pala maging Christian. Ayoko na. Hello. Ayoko na maging Christian. Hindi ka lang pinansin ni pastor, hindi ka lang nakamayan. Ay, ayoko na maging Christian. No? Nakantsawan ka lang ng kaibigan mo, lalagpas ka sa langit. Ay, ayoko na maging Christian. Di ba? Pero siya, hello, di ba? Dapat po, resilient. Nagpupursigi despite of. Perseverance, nagpapatuloy. Hello. Ganun po ba tayo? Ganun po ba tayo? May perseverance. Okay. At hindi lang Philippians, Colossians, di ba? 4 po yan 4 prison epistles. Kahit nakakulong. House arrest naman, may kalayaan naman siya. Pero ang puso niya nandoon sa mga kapatiran. Nandoon sa mga churches na kanyang itinayo. Ano kaya nangyari, di ba? Siyempre may mga balitang dumarating, sumusulat siya, tumutugon siya. Di ba? Yun yung selfless na manggagawa ng Panginoon. Di ba? Ayan, Colossians. Siya po ay tent maker actually kasi gano'n ang kanyang mga magulang. Siya po ay negosyante rin para suportahan ang kanyang sarili. Ayan. Pwede naman, welcome naman yung mga nagjijikas sa kanya, welcome naman, o di ba? Yung mga nagbibigay sa kanya, welcome naman, o di ba? Pero siya po ay tent maker. Sinusuportahan po niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kamanggagawa. Ayan, mga sumasama sa kanya. Colossians addresses the supremacy of Christ and warning against false teachers, false teachings. Sabi ko nga, marami yung sumasalansala kumukontra sa itinuturo na Apostle Paul. Ayan. Diba? Siguro kung tayo yun, ayaw ko na. Diba? Pero siya, hindi ho guman. Hindi ho ganon. Hindi po ganon ang kanyang attitude. At yung isa, yung personal na letter, yung sulat niya kay, Philemon. Kasi nung nakulong siya, meron siyang isang slave na nakasama sa kulungan. Ang pangalan, Onesimus, di ba? Na-born again, nagbago, di ba? Kaya sumulat sa dating amo. Itong si Onesimus, malikot ang kamay. Di ba? Naglayas siya. Tapos sumulat siya kay Philemon, yung amo ni Onesimus. Ituring mo na lang na ang mga utang, ng mga nagawa niyang pagkukuutang ay si Philemon kasi na-born again din sa kanya, through Paul, di ba? Anak din na Apostle Paul sa pananampalataya. Kaya sabi niya, ituring mo na lang na ako ang tinatanggap mo in behalf of Onesimus. Ano man ang pagkakautang niya, i-charge mo sa akin. Hello?
Ganun o kalalim, ganun po kabuti. Yan, ang sulat kay Philemon. Di ba? Okay. So, kahit nasa kulungan ang taong ito ay, ayan, nagmi-minister pa rin. Pagkatapos sabi nila sa point number 7 po natin, siya daw po ay na-release. Na-release. Dininig. Na-release. And final years. Ayan. So, nung ma-release po siya, missionary journey na naman. Sabi nila, siya ay nagpunta raw sa Spain. Ayan. Minsan iniisip ko, yung Tarsus ay part ng Turkey ngayon. Turkey, di ba? Ang Turkey ngayon, siguro mga 98% Muslim. Tama ba ako? Sabi ko, ano nangyari sa Christianity? Doon nagsimula. Nandoon si Apostle Paul. Okay. Hello. Ang lesson po doon, kapag hindi po natin babantayan, kaya nga napahalaga yung mga bata eh. Anyway, first week po ng July, meron Vacation Bible School. Yung mga anak po ninyo, 5 hanggang 13, 6 ba? Hindi, ibinabada sa 5. Kasi may umapila. 5 daw, 5. I-enroll nyo po. Di ba? At every Saturday, meron pong kids church po dito. Siguro, gano'n ang nangyari sa Turkey kung saan isinilang si Paul, the greatest among Christian. Kasi hindi nila binantayan yung mga bata. Eh sino bang magpapatuloy pag wala na tayo? Di ba yung susunod na generation? Amen po. Ayan. Kaya po, tiyagain po natin ang mga bata na sila po yung ating akayin at turuan. Ayan. Okay. So siya daw ay nagpunta sa Spain. Ayan. At doon may missionary journey uli. Pagkatapos, ang sumunod naging emperor, si Nero. Emperor Nero. Ayan. Sino po si Nero? Siya po ay mabalasik na emperor. Siya po ay builder, kaya lang maraming kontra sa kanya. Kaya ang ginawa niya, pinasunog niya. Pinasunog. At siya mismo siguro nagsunog ng ibang part. Pagkatapos, para yung gusto niya magawa, pagkatapos, ibinintang niya sa mga Christian. Ayan, ang mga Christian kasi mababait. Hello? Totoo ba yun? Hindi masyadong kumukontra, di ba? Parang si Joseph, nung pinagbintangan, wala man lang sinabi. Di ba? Sabi ng amo niyang babae, rapist daw si Joseph, di ba? Pero ang totoo nun, siya yung gusto. Siya yung gustong-gusto kay Joseph. Wala sinabi kahit, wala para ipagtanggol yung sarili niya. Kaya siya po ay nakulong. O, di ba? Ganun na nangyayari, di ba? Pine-persecute na mga Kristiyano, kinukulong. Alam niyo ba nung panahon ng Rome, meron silang sabong, at ang sabong po nila, mga tao. Ayan, gladiators ang tawag. Ayan. At intermission number, yung mga Christian na nahuli nila, ayan, ipapakain sa mga leon. Hello, intermission number po yun. Ang mga tao noon sadista. Gusto nila na nakakita ng mga tao na sa arena, pinapatay, nagpapatayan. Ganun po sila. Ayan. Si Nero, ayan. Sabi nila, ang mga Christian ang nagsunog. Kaya nandun talaga ang matinding persecution. Okay. Bakit? Ang tanong, yan. Bakit inaalaw ng Panginoon yung ganon? Mga anak niya, pinagpipestahan ng gladiatorial fight. Mga anak niya, hinuhuli, nakukulong. O, di ba? Bakit hinahayaan ng Panginoon? Isa pa, noong panahon ni Hitler, maraming Hudyo. Ayaw nilang bumalik sa Israel, pero dahil sa World War II, o, di ba? Nagbalikan nga sila, pero pinagpapatay naman ang karamihan. O, di ba? Hello? Bakit hinahayaan ng Panginoon nung ganon?
Bakit hanggang sa ating kapanahunan, mga Christian, bakit inaayaan ng Panginoon ng persecution? O hindi na lang, bakit tinahayaan ng Panginoon na tayo problema? Dumaan sa mga problema. O di ba? Hello. Bakit nga? Hindi ba kapag problemado ka, hindi ka ba napapalapit sa Panginoon? Napapalayo ka ba o napapalapit sa Panginoon under extreme persecution? Napapalayo ka ba o napapalapit sa Panginoon kapag dumaraan sa mga problema, yung mga turning point sa buhay? Pag wala ka nang maasahan, kapag wala na si Bombay, di ba? Wala na ring maisubo, wala na ring makain. Hello? Bakit nga hinahayaan ng Panginoon? Siguro kasi lumalayo ka sa Panginoon. Merong kwento dati yung isang Christian, sabi ng Panginoon, mag-church ka na. Saka na, Panginoon. Ayaw pa rin. Kumuha ang Panginoon ng maliit na bato. Pinukol. Tok! Sino yun? Mag-church ka na. Saka na, Panginoon, maliit. Ang pagkumuha ng bato. Hello? Pinukol. Ayan. Nagbukol. Sabi sa'yo, mag-church ka na. Oh, ayan. Ayaw mo pa, ayaw mo pa. Oh, ito, ayaw mo pa. Ayan. Oh, saka pala sumunod. Ayan. Hindi, joke lang po yun, pero kung minsan inaalaw ng Panginoon with a purpose. Merong layunin. Romans 8:28, all things work together for good to them that loveth God and are called according to His purposes. Si Joseph ba, nung nabenta, naging alipin, nakulong, nagtanong ba? O, di ba? Sa dulo, naintindihan niya. You meant it for evil, but God meant it for good. Alam niya, sila'y dadami, balang araw magiging bansa. Bili niya sa kapatid niya, alam ko, yung katuparan ng Panginoon sa pangako ni Abraham. Sabi niya, pag alis niyo, dalhin niyo ang aking mga buto. O alam niya, naintindihan niya, di ba? Sino sa inyo ang nakapunta na sa museum sa Manila? Yung, ano ba yung The Spolarium? Alam niyo yon, yung ginawa ni Juan Luna na painting na malaki. Di ba? Andun, bawal mag-picture kasi yung flash ng camera nakakasira sa canvas. Di ba? Nandun, nakita niyo ba yon? Yan. Yung canvas, yung picture, kapag malapit ka, hindi mo ma-appreciate. Pero pag lumayo ka, saka mo lang ma-appreciate. Tama ba? Ganito po yun. Yung mga nangyayari po sa buhay natin, pag masyado tayong malapit, iyak ka na iyak, hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, hindi mo ma-appreciate. Pero pag layo, saka mo lang maunawaan. Meron pa lang yan, meron pa lang purpose, meron pa lang layon ang Panginoon. Amen? Ayan, amen. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Okay. Okay. So, legacy. Punta tayo sa kanyang legacy. Ayan. Legacy. Ito yung legacy of the apostle. Okay. Yung kanyang impact sa Christianity. Okay. Alam niyo ba na his letters form a significant part of the New Testament? Lalo na ito yung mga justification by faith, di ba? Ang tao ay maliligtas sa humagitan ng pananampalataya kay Jesus at hindi sa humagitan ng mga gawa. Di ba? Siya ho yung proponent po noon. Siya po yun. Yung kanyang doktrina, yung kanyang theology nasa Book of Romans. Ayan. Na tayo ay wala na sa batas. Kundi nasa, nasa New Testament na tayo, yung grasya. Ayan. Lahat tayo ay pahawang makasalanan at kailangan natin ng grasya ng Panginoon. Siya po yung proponent noon, si Apostle Paul. Kahit yung mga apostle noon, hindi nila maunawaan. Bakit? Kasi nag-aral siya. Hello. Ito yung sinasabi ko po, walang tapon.
Ayan, lahat ng pinag-aralan niya, ngayon po niya na ilalabas, ngayon po niya nagagamit. Amen ba? Ayan. Pastor, gusto ko po maging doktor. O di, magpaka-doktor ka. Tapos maging missionaryong doktor. Di ba? Pwede ba? May gamit po ba, Pastor? Oo naman. Di ba? Pagkatapos mong gamutin, saka mo sharean. Di ba? O di ba? Pinagaling mo na physical, pati spiritual. Yun ho, walang tapon. Amen po. Pastor, gusto ko pong maging engineer. O di maging engineer ka. O di ba? Huwag mong gagaya. Ay, meron mga taga City Hall dito. Wala, di ba? Di ba? Pag kukuha ka ng permit, napakahirap. Pag engineer ka na, huwag mong gagayahin yun. Maging engineer kang Kristiyano. O di ba? Ayan. Kaya lahat to ng inaaral po ninyo, mga kabataan, makinig kayo. Walang tapon. Pastor, magiging negosyante po ako. O, di ba? Naalala mo yung kwento, merong isang negosyante na mayaman na lumapit kay Jesus. Ang tanong niya, Panginoon, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ay, ang ganda ng tanong. Sabi ng Panginoon, ano ba nasusulat? O, di ba? Yung 10 Commandments, sabi niya, Panginoon, bata pa lamang po ko, ginawa ko na yon. Ibig sabihin, negosyante siya na hindi corrupt. Hello? Straight. Sabi ng Panginoon, gusto mo maging perfect? Ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo, pagkatapos ibigay mo sa mahirap, pagkatapos sumunod ka sa akin. Sumunod ba? Siya daw ay nalungkot. Parang ang hirap, no? Nalungkot kasi napakayaman daw niya. Alam niyo ba, sa mentoring po namin, tinanong ko po yun sa mga nakikinig sa akin. Kung kayo, halimbawang kayo, yung kabataan na yun na mayaman, pagkatapos tinanong nyo sa Panginoon, paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Pagkatapos sabi ng Panginoon, sige nga, gusto mo maging perfect? Ibenta mo lahat yung ari-arian mo, pagkatapos ibigay mo sa mahirap, pagkatapos sumunod ka sa akin. Ang tanong, sino sa inyo ang pwedeng sumunod? Hello? Silencio. Parang ang hirap sagutin. Hello? Hello? Kayo kaya yun? Kaya niyong gawin? O, di ba? Ganyan-ganyan ang reaksyon nila. Silencio. Ayan. Parang ang hirap, no? Parang, Pastor, paano na yung nag-aaral kong anak? Pastor, paano yung kakainin po namin? Sabi ng Panginoon, ang nag-iwan ng mahal sa buhay, ang nag-iwan ng anak, ang nag-iwan ng kabukiran, ay magkakaroon ng 100 times, magmumultiply even 100 times over in this life and in the life to come. O, di ba? Yun ang sinabi ng Panginoon. Ayan. Okay. Marami na pong nagpatotoo niyan ng mga sumunod sa Panginoon. Si Moses nga, di ba? Kung meron from rags to riches, si Moses baliktad. From riches to rags to glory. Di ba? Kasi sumunod siya sa Panginoon. Ayan. Amen. The legacy of the apostle. So ang kanyang mga sulat na hanggang ngayon ay ating panakikinabangan dahil sa kanyang mga theological point of views. Hindi lamang justification by faith, kundi the fruits of the Holy Spirit. Alam niyo ba yon? Ano-ano yung mga fruits of the Spirit? Love, joy, peace, kindness, patience, goodness, ano pa? Ayan. Ilan ba yon? Ilan na meron kayo nun? Ha? Pastor, kalahati pa lang. Kalahating pag-ibig, kalahating kagalakan, kalahating kapayapaan. O, di ba? Yung iba, 1/3 pa lang, Pastor. O, hindi bale, basta meron. Magpatuloy ka lang hanggang sa mabuo. Hello? Ayan. Okay. So, ang kanyang mga theological point of views, ayan, galing yan kay Apostle Paul. Ayan.
And his teachings continue to influence Christian theology and practice until today. Ayan. Ang kanyang mga personal reflection, encouragement, okay, lahat po, ang kanyang perseverance, ang kanyang faith, ang kanyang dedication, okay, dedication. Siya po ay seryoso sa kanyang calling. Ayan. Basahin po natin to. Si Apostle Paul, nung siya po ay nasa ministry, marami pong kumukontra. Maraming nagyayabang sa kanya, maraming ayaw tumanggap na siya ay lingkod po ng Panginoon. Okay. Ito po yung sinasabi ko na kanyang karanasan. Siguro kahit katiting, hindi po natin naranasan yan. Okay. Sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para kung isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. 2 Corinthians chapter 11. Mas maraming beses akong nabilanggo. Hinagupit ng napakaraming beses. Alam niyo yung 40 lashes minus 1, 39 lahat yun. Siguro mga 5 beses niyang naranasan yon. Hagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Tuloy po natin. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Ito yung 40 lash minus 1. 39 lashes. Nung ipako ang Panginoon, tinanggap din po niya yan. Si Paul, 5 times niyang na-experience po yan. Ayan. 3 ulit kong naranasang hugupitin ng mga Romano. Iba yung mga Hudyo hagupit, iba pa yung mga Romans. Okay. At minsan pinagbabato. Ayan. Binato po siya katulad ni Stephen. Akala po patay na siya. Tapos iniwan pagkatapos bumangon dahil sa intervention ng Panginoon. Buhay pa siya. Ayan. Sabi nila, nagkaroon daw siya ng defect. Di ba? Nabasa niyo yun, meron siyang defect physically na 3 beses niyang dinudulog sa Panginoon upang alisin. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Ang tinik. Ano masabi ng Panginoon? Hindi niya tatanggalin ng tinik na yan kasi my strength is sufficient. Kung kasan ka mahina, nagiging ikaw ay malakas dahil sa biyaya ng Panginoon. Ayan. Okay. At minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barko, aking sinasakyan. At minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Hello. Na-experience na yan. Tuloy po natin. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Ayan, dami no? Ayan. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko nang ginawin, ngunit wala man lamang mabalabal. Hello? Ayan. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nanghihina, nanghihina rin ako. At kapag may nahulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Ayan, meron pa? Okay. Alam nyo, merong nag-aral na ang isang tao ay merong limit pagdating sa mga pagsubok, di ba? At nilagyan nila ng unit. Okay. Na ang kaya lang, na kapag halimbawa ang tao, yung malakas na tao, ang unit na kaya lang niyang tanggapin hanggang 50%. Pag lumagpas ka sa 50%, mababaliw ka na. Hello. Sabi nila, inaral po nila yung binasa po natin, yung kasaysayan na Apostle Paul. Sabi nila, ano yan? Hindi lang 50% yan. Nasa 80%. Tanong, bakit hindi nabaliw sa Apostle Paul? Kasi merong divine intervention. Sumasa kanya ang grasya at biyaya ng Panginoon. Amen. At bilang panghuli, ito po yung kanyang sigaw. Ayan. Nung na-arrest siya arrested, at malapit na siyang mamatay. Alam po niya yon.
Siguro, sinabi na ng Panginoon kasi nangungusap ang Panginoon, dakilang propeta at mangangaral ito. At ang gagawin sa kanya, pupugutan po siya ng ulo. Okay. Ang sulat kay Timoteo. Si Timoteo, anak niya sa pananampalataya, na tinuturuan niyang nagpapastor din po. Si Timoteo ay takot na takot kasi kung anong ginagawa kay Apostle Paul, maaring gawin din sa kanya. Okay, yan ho si Timoteo. Pero sabi niya, anak, tularan mo ako. Tularan mo ang aking pananampalataya. Malapit nang ibuhos, malapit nang takip silim na sa aking buhay, di ba? At lulubog na yung araw. Sabi niya, at sana ito ang sigaw po natin lahat. Pagkatapos, pag malapit na po tayo sa mundong ito. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. The life of Apostle Paul, marked by his dramatic conversion, relentless missionary effort, profound theological contributions, transformative power of the gospel. Meron siyang imprisonment to freedom, ang kanyang faith, ang kanyang resilience, ang kanyang dedication to God's mission. Ayan. Sabi ko nga po, pagdating natin sa langit, pagdating ko sa heaven, hahanapin ko sa Apostle Paul. Titindig ako sa harap niya. Kakamayan ko siya. Sasaluduan ko siya. From prison to freedom. Lahat po tayo ay binigyan ng ganyang pagkakataon. Nakakulong, pero pinalaya dahil sa Panginoon. Ayan. Sana po ay tularan natin ang kapatid nating ito na hindi yung nag-aaksaya ng panahon. Kasi alam niya, maikli lamang ang buhay. Sabi niya, today is the day of salvation. Napaikli lamang ang buhay natin sa mundong ito. Gamitin po natin dahil alam natin na balang araw ay haharap po tayo sa Panginoon. At sana, pagharap natin ay kung ano yung sinabi niya ay masabi rin natin. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ang sasabihin ng Panginoon sa atin, welcome, my good and faithful servant. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng isa sa mga dakilang anak mo na ginamit mo, Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami. Marami kaming mga panahon at pagkakataon at lakas, maging aming mga kayamanan at ari-arian na sinasayang. Panginoon, tulungan mo kami na wala kaming sayangin, Panginoon, bagkus ay ang mga panahon, kalakasan, kayamanan ay gamitin namin, Panginoon. Sa maliit naming kapamaraanan, Panginoon, ay maipaglingkod namin sa iyo. Lord, salamat sa buhay, patotoo, halimbawa ni Apostle Paul. Panginoon, hanggang ngayon ay marami nakikinabang, Panginoon, sa kanyang mga turo, sa kanyang mga halimbawa. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, maging kalakasan nawa ng bawat sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.